Magandang gabi po sa ating lahat at muli sa ating Panginoon. Hallelujah. Muli, tayo po ay magpupuri at ahawit sa ating Panginoon sa gabing ito. Amen. Hallelujah. Nanyaw bang bawal sa ito tumayo? At tayo po ay mag-umpisa na po sa ating Panginoon. At palakpan muna natin ating Panginoon sa gabing ito. Hallelujah. Amen. Tayo po ay magbabalik ng salamat sa ating Panginoon. Magbabalik papuri at parangal sa ating Hallelujah. Your praise. Muli sa Panginoon. Amen. Track pa pala natin mga kamay habang inahit po natin ang sabik sa prosesyon. Ako'y narito ngayon, naghihintay. Inasam-asam presensya muling naranasan. Ako ay narito ngayon, nananapit na makita luwalhati ng iyong mukha. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Nasam-sam presensya muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananapit na makita luwalhati ng iyong mukha. Saya matawa, nananapit na makita iyong pagsita. Pag-ibong Diyos, malaya ka, pag-ibig mo ang buhay ko, ito'y iyong narito yung nahihilayan. Asam-asam presensya muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananapit na makita luwalhati ng iyong mukha. Saya na sa matawa, nananapit na makita iyong pagsita. Pag-ibong Diyos, malaya ka, pag-ibig mo ang buhay ko, ito'y iyong Diyos. Maganap Diyos, sayaw na sa dalang matawa, nananapit na makita iyong pagsita. Malaya ka, pag-ibig mo ang buhay ko, ito'y iyong Sambung ginagalawa ang buhay mo ngayon. May kasiyahan, huwag na kailangan umawag sa naiyan. Siya ang natapunan, ang kailangan. Kaya saya, saya
walang pangamba. Ikaw ang pag-asa, sa'yo lang nalabuhan, may nakakalakan, hindi mapapayaran ng kahit sino pa man. Kaya saya pagsama ka, may lagyan, may kapag-ibig ka. Ikaw ang buhay ko, hindi mabago. Lalo ay sasalimuan, ay saya-saya pagsama ka. May lagyan, kapag-ibig ka. Ikaw ang buhay ko, hindi mabago. Saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda. Nakatayo sa mga harap ng ating Panginoon. Ulitin po natin ang ating Panginoon ng banal ng tahanan. Ang puso ko'y hulog sa'yo. Sa'yo ay isa. Ang puso ko'y hulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusama mo. Hindi dapat mo na ikaw ay mamasdan. Magkanitig ka, sa'yo ay minsan. Lubugin mo ang buhay ko'y anong tahanan. Luto ka ng iyong wagas na masimpan. Lalo yan ang lang hanggang
Maging dapat ito na ito'y mabastan. Pag-alibigan sa'yo ay umiisan. Tutukin mo ako'y banal mong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pasimpan. Lalo yan ang hanggang ka magulit pasamba. Mahali ka mo Diyos, ngayon tutukin mo ako'y banal mong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pasimpan. Lalo yan ang walang hanggang ka magulit pasamba. Mahali ka na Diyos, ngayon ang pinagbalong tumayo. Tutukin mo ako'y maging banal mong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pasimpan. Lalo yan ang walang hanggang ka magulit pasamba. Mahali ka mo Diyos, ngayon ang pinagbalong sa pagtutunin mo. Banal mong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pasimpan. Lalo yan ang walang hanggang ka magulit pasamba. Mahali ka mo Diyos, ngayon ang pinagbalong. Mahali ka mo Diyos, ngayon ang pinagbalong. Mahali ka mo Diyos, ngayon at kailanman. Balikan ang mga nangyari ngayon. Lord, tayo po darako naman sa ikalawang bahagi sa gabi nito. Patuloy po tayong nakatayo. Patuloy po tayong manalangin sa ating Panginoon sa gabi nito. Sa gabi nito, patuloy po natin isama ang ating mga panalangin para sa ating Panginoon. Ang bawat isa. Amen. Hindi. Hallelujah. Ang ating mga pamilya. Patuloy po natin isama sa ating mga panalangin. At naman po mga problema at sugar na pinagdadaan ng bawat isa. Amen. Patuloy po natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Hindi ang mga hanap buhay. Amen. Ang may mga karamdaman sa gabi ito, patuloy po natin sa ating Panginoon. Amen. At hindi ang gagawin ng ating Panginoon sa bawat isa at ganun sa magbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Ang ating apostol at sa kanyang buong pamilya na patuloy po natin sa ating mga panalangin na sila patuloy na pagpalain, ingatan at palakasin ang pamilya ng bawat isa. Hallelujah. Amen. Ganyan din ang ating mga pastoral leaders na patuloy po natin sa ating mga panalangin sa masulot ng ating bayan, ang ating bansa. Amen. Hallelujah. Patuloy po natin sa ating mga panalangin. At yung ginagawa ng salita ng ating Panginoon, naging sa Bible studies, sa salita, ginagawa ng salita ng ating Panginoon sa kapulisan, sa kasimbayanan, ganyan sa street preaching, na patuloy po natin itong isama sa ating mga panalangin. Amen. Hallelujah. At yung din ng ating bayan, at kung natin kalilimutan ng ating bansa, at ang lahat ng namumuno dito mula sa kataas-taasan hanggang sa kabababa ay patuloy po natin isama sa ating mga panalangin. Hindi ng ating mga kapatid sa paglilingkod, hindi po natin nakakasama sa araw ng Nobles, ay patuloy po rin natin silang isama sa ating mga panalangin. Sa gabing to, inayan po ang ating kapatid para sa ating mga panalangin. Ayan po ang kapatid, Sister Tina. Amen.
Habang lumalapit po ang kapatid, palakpakan natin natin Panginoon. Praise Panginoon! Hindi na namin tinataas sa mga oras. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Sa gabing ito, Panginoon, lumalapit kami sa iyong harapan, O God. Dumudulog kami, Panginoon, sa iyong tronong banal, Panginoon. Nagpapakumbaba at humingi kami ng kalinisan ng aming mga puso at isipan. Sa gabing ito, O God, anumang pang mga kasalanan natagpuan mo, Panginoon, sa aming mga puso, O God, patawarin niyo ang pambawat isa, O God. At kay din, Lord, sa gabing ito, patuloy po kami nagpapasalamat sa mga bagay, Panginoon, na ginagawa mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Salamat sa pagpapalakas, Panginoon, at kay din, Lord, sa pagbibigay mo ng karunungan sa bawat isa upang patuloy na ibahagi ang iyong mga salita. Salamat, Panginoon, na ikaw pa ang kumakatagpo sa lahat ng mga pangangailangan, spiritual, physical, at mentalidad, O God. At kay din, Lord, salamat sa matagumpay na gawain namin, Panginoon, ng street preaching, Bible studies, O God. Salamat, Lord, na ikaw po ang kumakatagpo sa mga kaluluwa. Salamat sa mga ililigtas mo, Panginoon. At gayun, Lord, salamat na ikaw po ang nagpapalakas sa bawat isa upang mapagtagumpayan namin anuman ang mga pagsubok sa buhay. Panginoon, salamat po sa mga problema, sa mga pagsusubok, Panginoon. Salamat na ikaw po ang patuloy na kumakatagpo, Panginoon, sa lahat ng mga katugunan, Panginoon. At gayun, Lord, sa gabing ito, tinataas po namin ang gawain ito, God. Ikaw po ang pumagitna, ikaw po manguna sa kalagitnaan sa gabing ito, God, sa magbabahagi na yung mga salita, Panginoon. Patuloy mo pong bigyan ng karunungan, O God. Patuloy mo pong palakasin, physical, spiritual. At patuloy din po namin nilalapit, Panginoon, ang aming Mother Church. Ikaw pong patuloy na kumatagpo sa kanila sa pangangailangan, Panginoon, para sa church building. At gayun, Lord, sa mga daughter churches, Lord, ikaw pong patuloy na kumatagpo sa lahat ng pangangailangan. Patuloy ka, Panginoon, magbangon at magligtas ng mga kaluluwa sa lugar na iyon, Panginoon. At gayun, Lord, sa aming bansa, patuloy ka magligtas, Panginoon, ng mga kaluluwa. Magligtas ka rin, Panginoon, sa bayang ito, Panginoon. Patuloy ka pong magbangon ng mga mangangaral. Magligtas ka, Panginoon, ng bawat pamilya, mga kabataang naniligaw ng landas. At gayun, Lord, mga tao, Panginoon, na gusto masumpungan ang tunay na kapayapaan sa iyo, God. At gayun, Lord, sa gabing ito, tinataas po namin ang mga gawain sa kapulisan, Bible studies, Panginoon, street preaching, O Lord God. Ipuin mo po ang mga kaluluwa, Panginoon, na tumanggap ng iyong mga salita. Dalangin po namin, Panginoon, na magrema sa kanilang mga puso, sa kanilang mga buhay, ang iyong mga salita. Dalangin po namin, katagpuin mo po sila sa lugar na ito, Panginoon. At gayon din, Lord, tinataas po namin na sila po, Panginoon, ay patuloy mong palakasin. Ano man ang mga pinagdadaan sa buhay, gayon din po ang iyong mga anak, Panginoon. Tulungan mo po ang bawat isa, Panginoon, na maging matatag at malakas. Salamat, Lord. Ang bawat may karamdaman, kiniklaim po namin ang kagalingan, Panginoon, sa anak ni Sister Annalyn, Panginoon. Ang kagalingan, patuloy mo pong igawad, Panginoon. At kaya po sa bawat anak ng Panginoon na may karamdaman, Lord, inaangkin na po namin ang kompletong proteksyon at kagalingan. Sa gabing ito, Lord God, tinataas po namin sa aming kalagitnaan na ikaw pong manguna sa gawain at sa mga salita mo po, at ang bawat isa ay maging karapat-dapat, maging ang mga tagapakinig, Panginoon, patuloy mong pagpalain. Salamat, Lord, sa gabing ito, sa pangalan ng anak ni Jesus. Amen. At bago po bumagsa kami po yung mga kasama habang inawit ng may kulang ng Isaiah. Kasiyahan, may kuwas sa piling mo. Lahat, iyangan, puso ay nalalaw. Sayaw, ang abuhin para sa'yo. Sa ating puso, pinagbayan ang loob. Ang lupa ay kapayapaan, lupa ay
Amen. Sinong pinagpala? Sinong masaya ngayong gabi? Amen. Isang mapagpalang gabi po sa aming pong mga tagapanood. Dito po sa aming Facebook Live, magandang gabi kay Maribel na nanonood siya. At maraming po salamat sa mga hindi nagsasawa sa aming mga pagmumukha. Ngayong gabi, tayo darako sa pagpapasalamat kung ano ang ginawa ng ating Panginoon sa kanilang buhay sa loob ng ilang araw? Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules. 4 na araw, nagbilang daw 4 na araw na ginawa ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Sige. Tinatawagan ko po si Brother Michael sa unang magpapasalamat sa ating Panginoon. Praise God. Ako po yung magpapasalamat sa Diyos dahil ang Diyos po ang mabuti. Ano po? Ang Diyos ang pinakamabuti. Kaya purihin po ang Diyos sa gabing ito dahil magpapasalamat po sa Diyos. Ayun nga po, wala man po masyadong deliver ngayon. Praise God, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil mabait po yung may-ari ng motor at Sister Wani. Ano po? Kahit po ako ay laging madalas may lakad, pinapayagan ako. Ano po? Kaya praise God dahil sabi ko, ang Diyos na yung gaganti kay Sister Wani sa kabutihan niya, ano po, sa pagiging mabuti niya. Nagpapasalamat din ako kay Lord dahil sa street preaching po kanina, pagdating ho natin doon sa bayan, hindi man po ako mangangaral, pero nagpapasalamat ko sa Lord dahil ayun, yung Diyos yung nagbibigay po ng pagkakataon na may pangaral pa natin yung salita niya o yung ebanghelyo sa mga tao o sa mga kaluluwa. Kanina kasi po ay umulan. Umulan na ho Naalala ko yung pinangaral ko po dati na your faith can decide what God can do to your life. O sabi ko kung gano'n. Ulan, hindi yan uulan. Sabi ko, titila yan. Sisikat ang araw niyan, titila yan. Sabi, nakanta-kanta po ako. Kaya praise God dahil alam ko na hindi lang naman ako may ganung pananampalataya. Pero salamat sa Diyos dahil yung pong mga bagay na nangyayari na yun ay ang Diyos po yung may gawa. Amen. Ang Diyos po yung dahilan. Ayon po sa ating pananampalataya, nakabase ang Diyos. Kaya salamat sa Diyos kahit kanina, imposible na sa ibang tao na uminit pa o sumikat pa ang araw dahil umuulan na nga. Praise God dahil tumila yung ulan at uminit pa. Kaya talaga napakabuti ng Diyos kahit nandun yung kaaway o yung paggawa ng kaaway, ayun ngayon papaulanin. Praise God dahil hindi pinapahintulutan ng Diyos na yung kanyang mga salita po ay hindi maipahayag sa palengke. Ano po, sapagkat napakaraming tao, napakaraming kaluluwa. Kaya salamat sa Lord dahil ang Diyos yung nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa atin, physical, spiritual, kahit anong estado ng buhay, andun yung kapayapaan. Ano po, habang tayo naglilingkod sa Diyos, andun yung peace of mind, na kahit anong pagsubok, kahit hindi tayo stable financial. Kaya salamat sa Lord dahil ayun, pinagpapasalamat ko din sa Kanya yung papa ko na naghanap buhay para sa amin. Hindi pa 60 na siya pero salamat sa Lord dahil wala siyang malulubang karamdaman, nasusugatan lang minsan. Praise God dahil nagpapasalamat ako sa Diyos yung nag-iingat sa papa ko. Kasi sabi nga ako ng Bible ay bago pa man po tayo humingi, alam na ng Diyos yung pangangailangan natin. Kaya nagpupuri ako sa Diyos dahil alam ng Diyos na ayun nga po, hindi ko naman ginagawang rason yung gawain para magtrabaho. Ano po? Kaso nga lang ho talaga ay may mga trabahong bumabangga at hindi bumabangga. Mas pinipili ko lang ho yung trabahong hindi bumabangga sa gawain. Kaya praise God sa Diyos ang papuri dahil iniingatan yung magulang po sa paghahanap buhay kahit senior citizen na po. Ayun lamang po at sa Diyos ang kapurihan. Salamat. Imentuloy ng Diyos na nagpo-provide ng mga pangangailangan. Kahit nga tayo ay walang malakas na kita ngayon, nakikita naman natin na tayo ay malusog at kumakain pa rin ng 3 times a day. Amen po ba? Amen. Naandyan pa rin ang biyaya. O, pakinggan naman natin ang sasabihin ni Sister Grace. Amen.
Ayun. Ayun, nagpapasalamat po ako sa ating... Ayun, nagpapasalamat po ako sa ating buhay ng Panginoon, sa patuloy niyang pagkilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ano po, at although nawawalan, pero nagkakaroon. At yun Diyos po yung nagpo-provide ng ating mga pangangailangan. At yun nga po, hindi ko man po alam na may Teacher's Day pala na ngayong week yun. May nag-chat lang po sa akin na nagawa ka ba ng flowers for Teacher's Day? Ay, doon ko lang po nalaman na may Teacher's Day pala ngayong week. Ay, ayun, saka lang po ako nakaisip para crochet. At salamat po sa Panginoon dahil siya po yung tumutugon at patuloy na nagbibigay ng pagkakataon at biyaya na ibinibigay niya sa akin, maging sa pamilya ko. At yun din, pinagpapasalamat ko yung birthday ni Mama, sa patuloy na kalakasan na patuloy niya yung pinagkakaloob. Although, minsan nagkukulang rin, pero Diyos yung patuloy na nagpupuno ng ating mga kakulangan sa araw-araw. At salamat din sa Panginoon na siya yung gumagamit ng mga tao para maging posible yung mga hindi imposible para sa atin. At salamat dahil sa patuloy na pagbibigay ng Diyos ng karunungan at kaalaman upang maging malago tayo sa gawain ng ating Panginoon. At yun lamang po at ibinabalik ko ang mataas na papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Amen. Tunay na ang Diyos sa patuloy na nagpapala. Happy birthday po kay Ate Rosie Moreno. More birthday to comes and more blessings to come. Amen. Puro youth ang ating napakinggan. Ngayon naman ay, Teenager ba to? Teenager? Kasi youth yun eh. Okay. Teenager na tayo, pakinggan natin ang sasabihin ni Lawrence dahil siya ay napasok na po sa high school. Sa mga hindi pa po nakakaalam, ito pong ating drummer dito na ginagamit ni Lord na kanyang ministry, mag-drummer dito every Wednesday. Ay pakinggan natin ang kanyang pasasalamat sa Panginoon na sa kabila ng kanyang murang edad ay patuloy niya pinagagamit ang kanyang buhay dito sa pagdadrum. Pakinggan natin. Huwag mo lang bilisan ng imik na para maintindihan namin. Nagpapasalamat po ako sa Lord dahil bigyan niyo po ang talento at maraming trabadi. Ilan po? Dali. Dali naman. Mauubos yung kalapat. Siguro mahingatan tong batang to. Kasi baka makalipad yung mga kalapati niya, di ba? Kaya hataw ang pagpapatotoo. Next time, mga kapatid, ay mahaba na yan. Ganyan naman talaga sa una. Sino nakaranas yung mag-testimony yung maigsi lang? Di ba lahat naman kasi nga nakakangatog nga naman din sa unahan. O di ba? Sa susunod, tatawagin ulit natin si Lawrence na mahaba-haba na, malapit na kasi ang birthday niya, tatawagin ulit natin sa birthday niya. Ano? Kaya purihin natin ang ating Panginoon at palakpakan. Tinatawag sa mga kasunod na gawain. Amen. Papasalamat din po ako at malakas pa ang aking rabbit. Kaya lang hindi nadami. Talo ako ni Lawrence at sa kanya nadami. Sa akin hindi. So, purihin ang ating Diyos at ngayong gabi tayo ay narito muli para sambahin ang ating Panginoon at pag-aralan ang kanyang salita at gawin ang nais ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, siguro po ay mag-a-adjust pa rin po ako para po sa teaching. Pansamantala, preaching muna tayo ngayon. Pero bago yon, tayo po ay magkakaroon sa gawain ng ating Panginoon.
Tatawag ko ang ating pastor. Praise God, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama na mapagpala, hallelujah. Ikaw na pinanggagalingan po ng mga biyaya, pagpapala. Panginoon, salamat po sa mga biyaya, pagpapala na natatanggap namin mula sa iyo, dakilang Diyos. Sapagkat niluloob mo po, Panginoon, na pagpalain, Panginoon, ang bawat anak buhay, ang bawat pinagkakakitaan, dakilang Diyos. Salamat po na ikaw ang tumutugon upang masustain ang pangangailangan po namin sa araw-araw. Panginoon, maraming pong salamat. Dalangin namin, Panginoon, pagpalain mo po ang mga kamay na magbibigay, Panginoon, ng kanilang mga puso na masaya, O Diyos. Pagpalain mo po, Panginoon, hallelujah. Gayun din po, Panginoon, dalangin namin, pagpalain mo ang churches na ito, Panginoon, upang magamit, Panginoon, ang mga handog na ito, Panginoon, para po sa iyong gawain, O Diyos. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. So, ilan nating mga paalaala, mga kapatid ko sa Panginoon. Tuloy din ang gawain ng ating Diyos. Dito po sa church na ito, at patuloy po nating panalangin na ang Diyos ay tuloy na gumawa din sa buhay natin. At then, ang ating church anniversary, panalangin po natin mga kapatid, ngayong December, no? 82 days na lang, 83 yata o 82, ay mag December 25 na. So, ang gagawin natin is December 20, adjust na lang natin. Gawa ng ano eh. Pwede naman siguro kahit hindi linggo, ano? Kaya lang, hindi po pwede. Oo. December 17. Kasi 24 na ako sa Oo. December 17. Ang Sunday 24 ay walang makapunta rito taga yung ating guest speaker kasi 24. No, so December 17, yun ang ating ipag-pray. Ngayon, ang magiging regular na lang yung ating 24. No, kasi nagdano na tayo ng December 17. No, panalangin natin mga kapatid. No. So, pwede rin naman nating gawing yun special day. Pwede naman gawing special day yung 24. Anniversary din yun. Di ba Christmas party anniversary? Oo. Ay, hindi magkaiba na namin. Magkaiba yung, gawin na lang natin Christmas party yung 24. Tapos yung anniversary natin ay Anniversary. 17. So, Huwag na tayo maglagay ng year sa anniversary. kahit wala na. Celebrating mo na lang. Oo. Celebrating your Christmas. Celebrating ang anniversary. Wala nang happy. Celebrating na. Pwede na po, pwede na tayong mag-umpisa ng pag-iipon para sa ating church anniversary. Di natin alam, baka hindi kasya dito, mag-upa ulit tayo ng ating pagkakausap. Pag hindi dito sa overboard, doon sa Kalahisit. So kung pag-usapan natin ko dito sa cover court, maaga pa lang ay tayo magpa-schedule na. No, pa-schedule na tayo. So, sa Sabado, palibasa nga kasama ang church natin sa Alliance Pastors of Tagkawayan ay meron po tayong meeting sa Makulot, Labak, hindi doon sa sitio Pag-asa. Sa Makulot, Labak, kung gusto niyo sumama, ang alis natin dito ay mga alas 8 siguro ng umaga. No? Kung gusto niyo sumama, maganda yun, asama rin kayo.
At meron namang masasakyan. May sasakyan naman tayo parehas. No? Pwedeng naka-single na lang paparoon. No? Baka kung hindi sasama si Totoy, kami ay magsisingle na rin na. No? Pero mas magandang kasama si Totoy. Ha? No, wala kong... So, pwede yun, magkasama. At maagap naman tayo doon. After lunch, uwi na tayo para makapunta sa mga Bible study. Yun ay sa ano ito? Sa Sabado ng Seven. umaga. Oo. Para October 7 ba yun? kaupang palad nyo rin yung mga pastor at mga manggagawa, mga kapatiran na nakasama natin noong rally. No. So, wala na mga kapatid, tayo dumako sa salita ng Diyos. Makibukas kayo sa akin sa aklat ng Philippians chapter 4 verse 1 hanggang 9. No? Okay, nakita niyo na? Filipos, kapitulo 4, talata ay mula 1 hanggang 9. Ating basahin ang sinasabi ng Bible, mga kapatid. Kaya nga mga kapatid ko, minamahal at pinamanabigan, aking katuwaan at putong, magsitibay nga kayo sa Panginoon, mga minamahal ko. Pinamamani ko kay Euodias at ipinamamani ko kay Syntyche. Grabe mga pangalan to. Syntyche. Na nangagkaisa ng pag-iisip sa Panginoon. Oo, ipinamamani ko rin naman sa iyo tapat na kasama sa pagtulong na iyong tulungan ang mga babaeng ito sapagkat sila ay nangagpagal na kasama ko sa Ebanghelyo at kasama rin naman ni Clemente at ng iba aking mga kamanggagawa na ang kanilang pangalan ay nangasa aklat ng buhay. Mga gala kayong lagi sa Panginoon, muli kong sasabihin, mga gala kayo. Makilala nawa ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga tao. Ang Panginoon ay malapit na. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pasasalamat o pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat sa inyong mga puso at ang inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Tapos-tapusan mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kailangan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos sa gabing ito. Amen. Pag-usapan natin yung paksa na becoming conqueror in Christ. No. Tayo ay maging
mapagtagumpay habang tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Becoming conqueror in Christ. Tandaan natin mga kapatid ko sa Panginoon, nababanggit din natin na kapag wala tayo kay Kristo, amen, tayo ay makasalanan. At kapag tayo ay nasa kalooban ng ating Panginoon, tayo ay kanyang iniligtas o ililigtas. Outside of Christ, I am empty. In Christ, I am full. At gaya nga ng nabanggit ko kanina, kapag ikaw ay na kay Kristo, puno ka ng kasiglahan at pag-asa sa iyong buhay paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kaya makikita natin dito mga kapatid ko sa Panginoon, si Apostol Pablo ay kanyang ipinahayag. Nagkaroon siya ng conclude sa kanyang sulat sa mga taga-Episo at kanyang iprenisinta ang mga mananampalataya o ang buhay ng mga mananampalataya na mayroong kakayahan at kapangyarihan na magkaroon siya ng tinatawag na victorious living sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi ko rito, mga kapatid ko sa Panginoon, the believer's life power to have victorious living in Christ. Ang Philippians chapter 4, beginning from verse 12 hanggang 13, ito po ay statement ng ni Apostol Pablo sa kanyang mga naging success. Sabi roon mga kapatid ko sa Panginoon, marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana sa bawat bagay. At sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim maging sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. No? Kaya makikita natin si Apostol Pablo, binanggit niya yung kanyang naging tagumpay. Sabi niya na marunong siyang magpakababa at marunong din siyang magpakasagana sa bawat bagay. At lahat ng bagay ay natutunan niya sa pamamagitan ng kanyang pagtitiwala sa ating Panginoong Hesukristo. No? Kaya makikita natin mga kapatid ko sa Panginoon. Sabi niya, I have learned the secret of being content in any and every situation. Natutunan niya, nalaman niya ang sikreto na maging sabi nga roon mga kapatid ko sa Panginoon, maging matagumpay sa bawat sitwasyon ng kanyang buhay sa kanyang ginagawang paglilingkod sa ating Panginoon. No? Hindi siya nagrereklamo. Natutunan niya makaranas ng kasaganaan, ng kabusugan, at natutunan niya rin makaranas ng kawalan o pagkagutom. No? Lahat ng iyon ay hinaya ni Apostol Pablo. Napagtagumpayan niya dahil siya ay nasa ating Panginoong Hesukristo. Tingnan po natin mga kapatid ko sa Panginoon yung salitang in Christ. No. In Christ.
Una, yung I, integrity of faith. Sa verse 1, sinabi ni Apostol Pablo, mga kapatid ko sa Panginoon, na kinakailangan tayo ay maging matibay, becoming firm in faith. Kaya sabi niya, therefore my brothers, you whom I love and I long for, my joy and my crown, that is how you should stand firm in the Lord. Ang tinura ni Apostol Pablo, mga kapatid ko sa Panginoon, ay isang paghamon sa lahat ng mga mananampalataya na sinabi niya sa atin bilang mga naglilingkod, hindi lamang mga taga-Pilipos, kundi lahat ng nabahagi na ng kanyang salita at lahat ng kumilala sa ating Panginoon, na sinabi ni Apostol Pablo, sabi niya, kaya nga mga kapatid kong minamahal, aking pinananabikan, aking kinatutuwaan. Si Apostol Pablo, mga kapatid ko sa Panginoon, nagagala kapag nakikita niya ang mga mananampalataya, ang mga tinuruan niya, ang mga inaralan niya, ang mga binigyan niya ng panahon para sa salita ng Diyos na nagpapatuloy. Kaya sinabi niya sa mga mananampalataya, mga kapatid ko sa Panginoon, sabi niya, that is how you should stand firm in the Lord. Eh sabi niya, magpakalakas kayo, magpakatibay kayo sa ating Panginoon. Magsitibay nga kayo sa Panginoon, mga minamahal ko. Sabi ni Apostol Pablo. Kaya kahit ano yung kinakaharap natin, kawalan, no? Alam niyo mga kapatid ko sa Panginoon, sa ngayon, no? Ang mabigat-bigat ang laban. Amen ba mga kapatid? No? Sabi ko nga, parang Agosto, yung ating September, ay October na. No? At medyo talagang humaharap tayo sa medyo mabigat na pagsusubok sa larangan ng financial. No? Kasi yun ang pangunahing pangangailangan. Diba? Sa financial, yan, maraming bumibitaw sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hala, maglilingkod ka, pero magugutom ka. Diba? Handa pa kayo magutom, mga kapatid, pag kayo naglingkod ng lubusan sa Panginoon. No? Amen ba mga kapatid sa Panginoon? Kami, sa totoo lang, hindi naman namin laging ito ba yung aming naranasan na dinidiscourage kayo para maglingkod. Hindi, kundi para magpakalakas na mapagtagumpayan din. Right? Nasa atin ang ating Panginoon. At mayroong nagbibigay sa atin ng paalaala na kapag tayo ay naging matagumpay, siya'y natutuwa, siya'y nagagalak. Kaya sabi ni Apostol Pablo, stand firm. No? Magpakatibay, magpakatatag. Huwag matakot, harapin ang mga adversity na binanggit ko nung linggo sa atin pong buhay. No? Dahil ang maglingkod sa Panginoon, mga kapatid, marami kang sasaalang-alang. Pwede kang magtrabaho sa malayo. No? Pwede kang magtrabaho sa abroad, lalo na kayo may mga pinag-aralan. No? Pwede mong gawin ang gusto mo. Dahil mayroon kang mayroon kang panglaban, mayroon kang panggaranti, nagtapos ka ng kurso. Pwedeng gamitin yan para mailayo ka. No? At panghinain ang iyong pananampalataya sa nararanasan mo ngayon. No? Kaya hindi masama yung magtrabaho. No? Pero laging dapat
ang nananaig ay ang pananampalataya at pagsunod kay Kristo. Amen. Kaya sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid ko sa Panginoon, stand firm. Kailangan meron tayong integrity na hindi tayo nanghihina, hindi tayo aalinlangan sa atin pong pananampalataya. Pangalawa, yung letter N, naturally reconcilier. Kailangan matuto din tayo. Kaya sabi ni Apostol Pablo, lahat ay natutunan ko. No? Kailangan din tayo mga alagad, tayo mga mananampalataya. Sabi nga mga kapatid, sa verse 2 and 3, making effort to reconcile those who have misunderstanding. No? Kailangan marunong din tayong mag-reconcile o marunong tayong mamagitan. No? Kapag ka mayroong mga problema na kinakaharap ang ating mga kasama sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kailangan ito'y nasa sa atin. Kaya sabi doon sa verse 2 and 3, ipinamamani ko kay Euodias at ipinamamani ko kay Sentic. Kay Sentique. Kaya pag nagkaanak kayo, Brother Jordan, o kaya Brother Mike, ang pangalan niyo, si Euodias at saka Sentique. Mga babae ito, no? Mga babae ito, mga kapatid ko sa Panginoon, sa English, maganda sa English, oh. Ha? Sabi doon, IBC, Euodias, RBC, Sentique. Yan, Sentique, hindi Sentique. Sentique. Yung pala yung pronouns nun, Sentique. Sentique. O, ganda pala yun. Sentique. Para yung chichichi. Eh sabi niya rito, mga kapatid ko sa na magkaisa ng pag-iisip sa Panginoon. Pinamamani ko rin naman sa inyo tapat na kasama sa pagtulong na inyong tulungan ang mga babaeng ito sapagkat sila'y nangagpagal na kasama ko sa Ebanghelyo at kasama rin naman ni Clemente at ng ibang aking mga kamanggagawa na ang kanilang pangalan ay nangasa aklat ng buhay. Imagine mga kapatid, napakaganda nitong ginawa ni Sentique at saka ni Euodias. Kaya nararapat na sila ay ating tulungan. No? Dahil sila ay nagpagal sa Ebanghelyo kasama ni Apostol Pablo, kasama na ni Clemente, na naghayag, nangaral at nagsikap na iparating ang salita ng Diyos, ang kabutihan ng ating Panginoon sa panahon ng pag-uusig sa kanila. Amen. Kaya sabi ni Apostol Pablo, alalahanin nyo, tulungan nyo ang mga babaeng ito. Dahil sila'y nagpagal. Nakasama ni Pablo, nakasama ni Clemente sa pangangaral, pag-iibanghelyo. Tumulong sila sa gawain ng ating Panginoon. Marami silang, pag sinabing tumulong, lahat ng parte ng mga gawain ng ating Panginoon, alam nila. No? Meron silang participation para karoon ng mga problema. No? Para doon sa gawain ng ating Panginoon. Pangatlo, sa Christ, ang letter C, choice to be happy. No? Yeah. Amen? Every day is a happy day. Kahit may problema at wala kang pera, dapat lagi kang masaya. Hindi ba mga kapatid? Sabi nung karikapture sa Facebook, anak, parang yata akong buntis, sabi nung ina. Lagi akong nahihilo. Naglilihi yata ako. Sabi nung anak, ay, hindi ka naglilihi, mama. No? Hindi ka buntis.
Wala ka lang pera, kaya ka nahihilo. Wala daw lang pera, kaya nakakahilo talaga yung walang pera, mga kapatid. Lalo na pag may mga bayarin. No? Ay, nung kahapon, yung asawa ko, hindi ko maintindihan yung mukha nung humarap sa akin. Sabi, bakit nakagas na hagas? No? Sabi niya, saan kaya tayo kukuha ng pera? Nakita nung aking kausap, parang hagas na hagas. No? Sabi niya, huwag kang mahagas. Huwag kang mataranta. Pag wala ka ng pera, no? Mai-stress ka. Diba, mga kapatid ko sa Panginoon, nakaka-stress ang walang pera. Kaya nga, maraming nag-aaway na mag-asawa pag wala ng pera. Maraming nagkakaroon na ng problema pag wala ng pera. Pero sabi ng ating Panginoon, sa mga mananampalataya, para ikaw ay hindi ma-stress kahit walang pera, choose to be happy. Amen? Yeah, ako hindi ako nataranta kasi alam ko may pambayad ako. Tama-tama naman, nung pumunta kami ron, merong nagbayad sa akin na may utang na kaunti. Ay hindi kaya alam ng asawa, hindi ko naman nabanggit. No? Hindi ko naman alam na ganun ang mangyayari. Kaya sabi ko, ito ang pambayad natin. Huwag kang mag-alala. Always God our provider. Amen. Kaya lagi lang tayong masaya. Kahit may problema, mga kapatid. Kahit tuyo lang ulam natin. Dapat masaya tayo. Hindi mo mga kapatid. Kaya nung linggo, tuyo lang ulam natin. Even yung iba ayaw kumain pag tuyo lang ang ulam. Nag-uwi na. Tuyo lang. Tuyo lang. Ewan ko. Ngayon susubukin ko ulit. Pag umuwi, talagang ayaw. No? Hallelujah. Sabi ko, kailan kaya ulit kami makakaulam ng kahit gulay, isda, no? Para dito kumain. Hallelujah. Choose to be happy. Sabi sa verse 4, mga kapatid ko sa Panginoon, choosing to be joyful continually. Rejoice in the Lord always. I will see it again. Rejoice. Amen? Sabi ng Apostol Pablo. Mga galak kayo sa Panginoon, o mga galak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, mga galak kayo. No? Kahit mayroong mga kinakaharap at nasa mga sitwasyon na sabi nga ay para bagang kung sa ano ito, nasa extreme situation, no? Nasa mahirap na kalagayan. Even para bagang halimbawa ay parang hindi ka na magkakaroon ng kaginhawaan. Pero dahil kay Kristo, sa Panginoon, pwede kang maging masaya. Bakit? Dito lang naman sa lupa yan eh. Mawawala yan. Lilipas yan. Kapag tayo ay na kay Kristo, nagagalak tayo sa mga ginagawa sa atin ng ating Panginoon. Ang ginagawa sa atin ng ating Panginoon, hindi yan lilipas kahit kailan. Amen? O mananatili yan. Sabi nga, hanggang sa walang hanggan. Sabi nga, rejoice in the Lord always. I will see it again. Rejoice. Amen. Mga galak kayong lagi sa Panginoon. Mga galak kayo lagi. Dahil ang kagalakan, mga kapatid ko sa Panginoon, ay merong kapangyarihan na pwedeng maging daan para ikaw ay lalong tumatag sa iyong ginagawang pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Ang isa pa,
Sa letter H, heart for others. No? Consideration to others, condition. Let your gentleness, sabi sa verse 5, be evident to all. The Lord is near. Let your graciousness be known to everyone. The Lord is near. Amen. Sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid ko sa Panginoon, sa verse 5, makilala nawa ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga tao. Ang Panginoon ay malapit na. No? Sabi rito mga kapatid, do not be, sabi ron, let your gentleness be evident for all o to all. No? Ang iyong kahinhinan. Hindi ko naman sinabi mga kapatid, hindi naman sinabi dito ni Apostol Pablo na ang iyong galaw, no? Ang iyong pagkilos ay para bagang napakahinhin, no? Parang hindi makabalik ng tilagang kamuti, no? Sa kahinhinan. Mamaya ma-misinterpret nyo. Sabi kasi ni Pastor, sabi ng Bible, ipakilala sa ninyo ang inyong kahinhinan sa lahat. Dapat ako'y para ba yung malamya na kung kumilos talagang dinumero, no? Ang iyong hakbang, no? Talagang halos hindi mo na maibuhat ang paa. Hindi ganun mga kapatid ko sa Panginoon, kundi sabi nga po rito, consideration to others' condition. Kahit anong kalagayan ng kapatid mo, tanggapin mo siya. No? Pahalagahan mo siya. Naalala ko nun, mga kapatid ko sa Panginoon. Nakalipas na yun, pero babanggitin ko ulit. No? Yung pinanggalingan natin, may mga tao roon na iaano ka, na very judgmental. No? Ano ba yung judgmental? No? Mapanghusga. Titingnan ka mula pa hanggang ulo. Pero sasabihin pa sa asawa ko na dito raw sa Tagkawayan ay walang tao. Walang ginagawa ang Diyos. No? Hindi ko lang maibalik sa kanila. Tagal na rin nila. No? Sabi ko nga, dapat hindi tayo marunong sabi nga, don't judge the book by his cover because you are not a judge. Sabi ni Pablo, mga kapatid ko sa Panginoon, consideration to others' condition. No? Kung medyo meron kang kakayahan dahil ang situation ng iyong kapatid ay hindi maganda, tulungan mo. Amin ba mga kapatid ko sa Panginoon? Hindi yung aanin mo siya. Idadaon yan. No? Salamat sa Diyos. Sa atin naman ay walang ganun. Amin ba mga kapatid? Tatanggap natin ang ating kapatid kahit anong kanyang situation, kahit anong kanyang condition. Lalo na sa physical kalagayan. No? Pero pare-parehas tayong anak ng Diyos. May kanya-kanya lang tayong hinaharap na mga pagsusubok sa ating buhay. Amen ba mga kapatid ko sa Panginoon? Hallelujah. Ayos natin yung puso natin. Sabi nga, kaya pala sinabi ni Propeta Jeremias, amen, na ang pusong bato ay papalitan ng Diyos ng pusong laman. Para magkaroon ng tinatawag na pagpapahalaga at pagkilala lalo na sa kanyang kapwa. No.
Kaya sabi ko nga mga kapatid ko sa Panginoon, ang tunay na naglilingkod sa ating Panginoong Diyos ay hindi niya tinitingnan kung ano ang kalagayan ng kanyang kapatid, lalo na sa pananampalataya. No? Isa pa yung tinatawag na sa letter R, yung restoring to prayer. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa verse 6, why worry while you can pray? Bakit kailangan nating mag-alala? Bakit kailangan nating mangamba samantalang tayo ay merong kalayaan para ipanalangin at manalangin sa ating Panginoon. Sabi nga mga kapatid ko sa Panginoon, do not be anxious about anything, but in everything be prayer and petition with thanksgiving present your request to God. Kikilalanin ng Diyos ang ating mga kahilingan. Ipresenta lang natin sa Kanya nang walang pag-aalinlangan, walang pag-aalala, walang pangamba. Tayo ay Kanyang tutugunin. Sabi nga ni Brother Mike, alam na ng Panginoon ang ating mga kahilingan. I-present lang natin. Amen. Hallelujah. Sa letter I, inner peace. No. Yung nasa kalooban mo ang kapayapaan. Nasa kalooban mo, nasa loob mo ang kapayapaan. Ito yung alam niyo mga kapatid ko sa Panginoon, ito yung hinahanap ng daigdig ang kapayapaan. Pansinin natin, halos ang lahat ng mga tao ay balisa. Nangangamba. No? Lalo na ngayon na talagang medyo mabigat ang kalagayan ng ating pong bansa between China. Isabay pa dyan yung mga nangyayaring mga kaguluhan, di ba mga kapatid ko sa Panginoon? No? Kamakailan, ongoing yung investigation sa tinatawag na Socorro bayanihan. Ano pa yung SBSI. Yan. Na kung saan ay maraming naapektuhan. Imagine, 1,000 tao ang nagaya. 1,000 tao ang nalinlang. Na kung saan ay ginagawa ang kasalanan ng imoralidad, ang mga paglabag, maging sa batas ng tao at sa batas ng Diyos. Magulo. Kaya yung sabi nung ating pastor, si Pastor Blandi, doon daw sa Socorro, kapag nag-share ka ng salita ng Diyos, lalo na yung mga naapektuhan ng sistemang yun, ay halos hindi na maniwala sapagkat sabi nila, gayon din daw ang ipinangaral sa kanila. No? May pangamba, walang kapayapaan. Pero dapat mga kapatid ko sa Panginoon, bilang mga mananampalataya na totoo ang iyong ginagawang paglilingkod sa Diyos. No? Dapat meron kang tunay na kapayapaan sa iyong puso. Kapayapaan mula sa ating Panginoong Hesukristo. No? Napakaganda mga kapatid ko sa Panginoon nang ikaw ay nagtitiwala sa Diyos. Dahil totoo ang kapayapaan iyong natatamo. No? Huwag kang pumamba kahit kaunti. Huwag kang mag-alala kahit kaunti. Sabi nga mga kapatid ko sa Panginoon, ang totoong church, ang totoong iglesia, hindi sa dami ng tao, kundi yung Espiritong nakapaloob doon. Amen. Ang totoong church, kahit kaunti, may tunay na kapayapaan mula sa ating Panginoong Diyos. Mula sa ating Panginoong Jesucristo. Ang letter S ay
secure mindset. No? Pag sisecure ng ating mga nasa kaisipan, naka-mindset. No? Sa verse 8, sabi ni Apostol Pablo, thinking only positive and praiseworthy things. Amen. Finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such thing. No? Sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid ko sa Panginoon, na katapos-tapusan mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, at kung may anumang kagalingan, at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. No? Sabi nga, huwag po tayong mag-isip ng mga positibo, ng mga negatibong bagay na maaaring maging dahilan para tayo ay masira ang ating concentration sa ating ginagawang paglilingkod sa ating Panginoon. No? Always think positive. Kailangan ito yung maging mindset natin na ang tinatahak nating landas, ang itinuturo sa atin, ang kinikilala natin, walang iba ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen? Hallelujah. Kahuli-hulihan, mga kapatid ko sa Panginoon, yung tinatawag na teachable in attitude. Teachable in attitude. Kailangan sabi ni Apostol Pablo, magkaroon tayo ng attitude na natuturuan. Amen? Kahit na tayo ay, sabi nga, may mga alam, dahil meron pong mga tao na akala nila, hindi na nila kailangan na sila ay turuan. Ang turo, pagpapaalaala. Ang pagpapaalaala ay magtuturo sa atin para ating maunawaan kung ano ang layunin ng Diyos sa buhay natin. Kung ano dapat natin gawin para hindi tayo magkamali. Kaya sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, applying to life whatever is learned. I-apply natin sa ating buhay ang mga bagay na ating natutunan, lalo na sa ating ginagawa para sa ating Panginoon. Sabi nga mga kapatid, ang mga bagay na inyong natutuhan at natinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa inyo. Kaya sabi ni Apostol Pablo, ang mga bagay na nakita nyo sa akin, ano ba yung mga ipinakita ni Apostol Pablo? No? Ano ba yung itinuturo ni Apostol Pablo? I-apply natin, gawin natin bilang mga alagad ng ating Panginoon. No? Kung paano naging matagumpay si Apostol Pablo, mga kapatid, kahit na sa kabila nung kanyang buhay, amen, siya ay nakatanikala, nakabilanggo, pero hindi siya nagpakita ng panghihina, hindi siya nagpakita na siya ay nadi-discourage, hindi siya nagpakita na siya ay nanlulumo o nanlulupaypay at nawala ng pagtitiwala sa ating Panginoon, kundi nagpakalakas siya sa Panginoon. Kaya sabi niya sa atin kung sa binasa natin, mga kapatid, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Kaya na masasabi natin, si Apostol Pablo, siya ay isang halimbawa na masasabi natin siya ay naging matagumpay sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nga, sabi sa ating pinag-aaralan, becoming conqueror in Christ. No? Para maabot din natin ang inabot
ni Apostol Pablo sa kanyang ginagawang paglilingkod o ginawang paglilingkod sa ating Panginoon. Kahit na nasa isa siyang kalagayan na talagang kung iisipin mo ay hindi magagawang maglingkod sa ating Panginoon. No? Naniniwala ba kayo yung mga bantay ni Apostol Pablo sa bilangguan ay nangaligtas? No? Yung mga kasama ni Pablo sa bilangguan ay nakakilala sa ating Panginoon. Dahil naging inspirasyon ni Apostol Pablo ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. At gayon din ang mga mananampalataya na kanyang binahaginan ang salita ng Diyos. Kaya sabi niya sa Pilipos, mga kapatid, mga minamahal at pinananabigan ng aking katuwaan. Maaaring si Apostol Pablo ay nasa piling ni Abraham, dahil sa kanyang ginawang paglingkod, masusulit ang kanyang ginawang pagpagal kung mananatili tayo at gagawin natin na tayo maging matagumpay. Amen? Hallelujah. Yan ang nais na iparating sa atin ng salita ng ating Panginoon sa gabi ito. Ang pagpapatid. Being conqueror in Christ. Palapakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Tayo natin tumayo sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Ang banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ko ng Jesus. Ngayong gabi, muli kami dumudulog sa iyo, O Diyos. Muli, nihiling po namin, Panginoon, na patuloy mo kaming tulungan at turuan, palipasin at patatagin, upang kami po, Diyos, ay patuloy na makahakbang, patuloy na maging matagumpay sa aming pong ginagawa sa bawat araw, sa paglilingkod sa iyo, Diyos. Ama, bakuran mo po sa puso ng bawat isa ang mga katotohanan ito, yung mga salita. Patuloy itong magrema, patuloy na magamit namin sa bawang araw-araw naming pamumuhay. Patuloy ituro sa amin, dapat namin hakbangan, dapat namin ipamuhay, dapat namin gawin upang hindi po kami magkakali. Maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na paggabay sa amin, patuloy na pagbubukas mo ng aming pangunawa, at patuloy ka namin maparangalan. Maraming salamat sa iyong kabutihan at sa dakilaan. Sa tayong pangalan ng anak ni Jesus. Amen. Praise God. Salamat sa ating Panginoon. Mga kapatid, ang mga bagay na ito ay patuloy natin panghawakan upang makapagpatuloy tayo. Na maabot natin ang tagumpay na kaloob ng ating Panginoon Diyos. Amen. Sabi ari ito ma.